Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po yung magpapasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shoutout to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners, sa ating mga guro, no? Tayo po yung magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaction sa mga usaping politika sa ating bansa. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. Pag-usapan natin mga kababayan itong mga vloggers. Kasi po, marami po tayong natuklasan doon sa huling TRICOM hearing noong last Friday po sa ating bansa. Dumami po ang membro ng Crying Ladies, no? Kala ko isa lang yung Crying Lady dati, no? Ngayon dumami po sila, nag-iiyak sila doon, at ang mga arugante, no, nag-apologize nga at inamin silang mga fake news, pero mga arugante pa rin ang mga hitad, no? At yung iba diyan siguro mananahimik muna, tapos babanat ulit, magsusulat ulit ng fake news. Yung isa naman dyan, nagmamayabang pa, no? Na dumami daw ang followers niya pagkatapos niyang aminin na siya ay fake news. Ibig sabihin, maraming katulad mo na mandarambong, manlilin lang. O, di ba? Ganun lang yon. Ganun din po, meron din pong natuklasan ang ating mga mambabatas tungkol sa pagpopondo ng China sa mga vloggers na ito, no? At isasama natin dito na meron na pong umaalis ng bansa. Tumatakas na, parang gawaing Tebes at Harry Roque, no? Unahin natin mga kababayan, ito pong mga vloggers na pinapatawag sa hearing na iyon na hindi po sumipot. Mukhang meron pong paalala yung nag-presiding chairman, si Representative Johnny Pimentel, na itong tatlong vloggers na inimbitahan nila at hindi sumupot doon, pangatlo na. So therefore, sila po ay bibigyan na ng subpoena. Sa next hearing sa April 8, pag hindi sumipot ang tatlong ito, o sino man sa kanila ang hindi sumipot, ay bibigyan na po ng warrant of arrest, no? Kasi ini-ignore nila yung pagpapatawag ng TRICOM hearing. Diyan po sa balita ng Manila Bulletin, 3 pro-Duterte vloggers risk contempt, arrest if they skip fake news hearing again. So sino po ang mga yan? Nandiyan po si Lorraine Badoy, si Jeffrey Celis, yan po yung mga dating anchors ng SMNI, at yung Sasot. Siguro ito ba yung ano ba yan, yung lady boy, no? Okay, so hindi po sila umaaten, kaya si Representative Johnny Pimentel ay nagsabi na po ay ito. The next step after subpoenas have been issued, if still the mentioned personalities will not attend the next hearing, the committees has no recourse but to issue a contempt order, meaning warrant of arrest na to, if they will not show on or if they do not attend on the next hearing. Nako po, patay tayo dito. Doon po, sa hearing din na yun, dinidepensa po ni Attorney Trixie Angeles yung dalawang personalidad. Si Miss Lorraine Badoy, sinasabi nila na nasa ibang bansa daw po. Oy, nauna na ba? Inunahan na kayo, di ba? Saang bansa? Sa naroon? Alam niya ba na merong TRICOM hearing? Bakit hindi pa siya bumabalik ng bansa? Pero sasabihin lang naman ni Miss Badoy sa atin, wala akong warrant of arrest, wala akong hold departure, at malaya akong makakapag-travel. Ganon din po, mga kababayan, ang linyahan ni Harry Roque. Tama nga naman, malaya sila kasi walang hold departure, walang warrant of arrest, wala pa silang mga kaso. Pero kung hindi pa rin talaga sila sisipot, ayun na po yung sinasabi ni Representative Pimentel. Subpoena muna,
Pag hindi sumipot sa next hearing na April 8, 2025, contempt order na. Lalabasan na sila ng warrant of arrest. Kaya kung babalik si Miss Badoy sa airport, diretso siya doon sa House of Representatives. Yun namang isa, yung sasot, sinasabi nung defender nila, kasamahan nilang mga pro-Duterte vloggers na hindi daw makapasok sa Zoom meeting. Sinabi ni Representative Pimentel na wala silang pinagbibigyan na ibang link ng Zoom meeting na yon, kundi sa mga members lang ng komite. So, baka nagkamali ng information. Okay? Ang nangyari sa mga to, kaya nagpuntahan doon sa hearing nung last Friday, wala po silang nakuhang TRO galing ng Supreme Court kasi hindi pa po naglalabas. So, wala silang ibang dahilan, wala silang ibang paraan kundi umaten. Kasi kung hindi sila aaten doon, that will be their third strike. Wala na. Contempt order kayo. Okay? Now, merong isa dyan. Nagpapaalam pa, mga kababayan. No? Mukhang nag-post pa siya sa kanyang social media account na proud pa siya na aalis siya ng bansa, mga kababayan. Nako po, ito na naman tayo nito, mga kababayan. Ang kakapal ng mukha, no? Tapos pag iiyak-iyak. Ito yung sumigaw ng kangaroo court, mga kababayan. No? Doon po nung sila po ay pinatawag sa hearing na kung saan sila po ay nag-fake news tungkol po doon sa yung budget yata ni Speaker Martin na sinasabi nila na fake news daw, ang laking budget. Mukhang kukurakutin ni Speaker. O yun, wala silang mapakitang ebidensya na kukunin ni Speaker, kaya pinatawag sila. Tapos, nung ma-cite in contempt siya, nagsisigaw doon na kangaroo court, kangaroo court. O sige, mag-kangaroo court ka, yari ka ngayon, di ba? O sino po yun? Yan po, si Jeffrey Calvo Eric Celis. Sa kanyang social media account, ayan sabi niya pa, kumakanta pa yata ito. I'm living on a jet plane now. Ba? Jet plane pa? But my heart bleeds for my country and my people. I haven't seen my family as I do this tactical option of self-preservation for a long-term and strategic fight in order to sustain the struggle against the evil regime of Marcos, Romualdez, and their communist terrorist conspirators. The CPP, MPA, NDF, especially their urban operatives. Tingnan ninyo Ito, sinasabi niya, may connection ang Marcos Romualdez. Walang patunayan. Tinawag pang evil. Pero, nasaan ang tapang mo, Eric Celis? Sinasabi mong magkakampi sila sa CPP, MPA, NDF. Di ba dati kang membro dyan? Kung matapang ka, bakit ka lalabas ng bansa? Bakit ka tatakbo? Bakit hindi mo harapin ang Marcos Romualdez regime? Bakit hindi mo harapin ang demonyo para tuluyan mong magapi? Hindi. Laang yagbol si takas kay. Ngayon, itong tapang mo, malamang hindi to a-attend doon sa hearing sa April 8. Contempt. Pang ilang contempt. Saka panindigan mo to. Pag nasukbit ka, panindigan mo, patunayan mo. May ebidensya ka na conspirator, terrorist conspirator? Terorista ang Marcos Romualdez administration, may pruweba ka? Di kung terorista pala, bakit sumusunod pang mga sundalo? Sinungaling. Ang sinungaling ay kakambal ng magnanakaw, mga kababayan. Tatakbo ka naman pala. Duwag naman pala kayo di ba? Patunayan mo, Eric Celis. Saan ka tatakbo? Sa Netherlands? Saan ka tatakbo? Sa China? Di ba communist yan? Ulul. Sinong uululin mo? Animal ka. Tapang-tapangan ka lang naman pala Wala ka palang sinabi. Wala kang yagballs. Para kang si Harry Roque. Ang inat talaga, basta mga pro-Duterte, mga minions and mga followers, mga duwagers, Sinungaling, fake news maker, mga takbuhin, mga walang bayad, mga walang prinsipyo, puro lang kayo naratiba na naaangkop lang sa gusto ninyo.
pero wala kayong pruweba o talagang mga sinungaling at fake newsmaker kayo, mga hayop kayo. Kayo ang panggulo. Maganda, lumabas na kayo, pumunta na kayo ng China, dun sa amo ninyo, mga panders ninyo, mga ulul. O tingnan ninyo. Ha? Diyan din po sa sa hearing na yon ng TRICOM, may napatunayan po ang mga mambabatas. Ayan po, sa politiko. China government funds seminar for Filipino bloggers. Ex-PCO chief admits. Sino yung ex-PCO chief na yan? Si Attorney Trixie Cruz Angeles. Kasi po dito tinatanong sila ni Representative David Suarez, ha? Yung tungkol sa National Radio and Television Administration of China and its role in training media practitioners from different countries. Suarez even showed a photo of the attendees to the NRTA seminar, which includes Cruz Angeles. Sabi ni Suarez, you are fully aware that they do conduct training programs for media practitioners mula sa iba't ibang bansa? Sumagot si Angeles, yes sir. O yan, sinabi niya kung sino mga pangalan dyan. O, sino nagpondo? Ha? Sino nagpondo ng training nila? All expenses paid ba? Yung mga dormitoryo o apartment nila, yung pagkain nila? O, sabi ni Angeles, China. Kaya nga funded eh. Ayan o, China Government Fund Seminar. Ang tanong, ano kapalit? Ano kapalit, mga kababayan? Ha? Ayan o, when asked by Suarez, Cruz Angeles confirmed that the seminar was sponsored and the Chinese government paid for the travel, accommodation, and seminar costs. Lahat. Siguro ang hindi lang binigay ng China government is yung pocket money nila. Malay natin. Hindi natin alam. Diba? Now, ano ang kapalit? Oh, ito pa ang sabi ni Angeles ha. They introduce new techniques in social media such as short form videos, how to take them, and other technical aspects. They also gave a background on China. Wow! Ang galing! Nagbigay daw ng new techniques. Eh di ba ang China kilala sa disinformation specialist? They spend billions of dollars for disinformation campaign. Oh, di ba? Anong bagong technique? Care to share? Di ba? Oh, anak ng siopaw, mga kababayan. Ang galing! Ang galing naman. Sige, kaya pala. O tapos, mga kababayan, no? Pag makita mo sa TikTok, oh, yung disinformation campaign, paano nila iangat si Sara Duterte sa mga Instagram? Wakaw! Ewan, no? Lalo na sa TikTok, sa X account, ang dami din. Diba? Paano nila gawa ng disinformation campaign ang Marcos administration at iangat si Sara Pusit Duterte? O ano na? Ha? Yung seminar ninyo, tanong lang tayo, ano ang kapalit? O may kapalit? Diba? May utang na loob ba kayo? Tatanong lang. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.